alinesnes ng Quiapo ay umampas kay Enrico Ricky Zamora na parang isang basang kumot na sinalsal sa puti. Bawat hagod ng hangin ay nagdadala ng pinaghalong amoy ng usok ng sasakyan, pawis, luma at sariwang pagkain. At kakaibang halimuyak na tila hinaluan ng pag-asa at pagkadismaya. Hindi na niya matandaan kung ilang araw na siyang gumagala sa mga eskinita. Ang kanyang damit na dating mamahalin ay ngayoy lukot, may mansa at malagkit sa dumi. Ang dati niyang buhok na laging ayos ay gusot na, at ang kanyang mukha na dating naglalarawan ng pagmamayabang ay ngayoy balot ng pagod at desperasyon. Isang linggo na mula ng buong bagsik siyang paalisin mula sa kanyang mansyon. Walang pera ni isang sentimo. Ang lahat ng access sa kanyang mga bank account at credit cards ay ibinlock ng kanyang lola Sol. Bawat pagtatang kanyang tawagan ng mga kaibigan, mga kakilala sa high society ay bigo. Ang mga numero ay hindi na aktibo o di kaya ay tinatanggi siya ng mga sekretary na dati bumabati sa kanya nang may paggalang. Ang kanyang tiyan ay kumukulo, naglireklamo sa gutom. Ang huling kape na ininom niya ay parang mula pa sa nakaraang buhay. Isang alaala ang biglang bumalik. Mas masakit pa sa kanyang kumukulong tiyan ang nakakagulat na tagpo sa opisina ng abogado. Si Doña Consuelo, Lola Sol Zamora. Ang kanyang lola, ang reyna ng negosyo sa pagkain, ang babaeng walang kinatatakutan at tinitingala ng lahat, ay iwan ng di inaasahang testamento. Sa isang malamig na kwarto, sa gitna ng mga abogadong nakangisi at mga kamag, anak na walang sawang naghihintay ng kanyang pagbagsak, inihayag ang di makapaniwalang kondisyon para kay Enrico Zamora upang mapatunayan ng kanyang kakayahan na buhay ng sarili at upang matutunan ang tunay na halaga ng paghihirap. Siya ay kailangan mamuhay ng 1 taon nang walang anumang pinansyal na tulong mula sa kanyang pamana. Ang boses ng abogadong si Ate Corpus ay parang yelo. Walang bahid ng tawa. Narito, Enrico, anya. Sabay abot ng isang maliit na sobre na may lamang ilang barya at isang agref. Ito lang ang tulong na matatanggap mo mula sa anin. Isang karinderya sa Quiapo. Kung mabubuhay ka ng 1 taon, ang lahat ng ito ay sa iyo. Ang mga salitang iyon ay kumalingaw sa kanyang isip, tila isang sumpa. Kinabukasan, ang unang gabi niya sa Quiapo, nagising si Ricky na nanginig ang buong katawan. Hindi sa lamig, kundi sa takot at galit. Wala na ang maliit na baryang ibinigay ng abogado. Kinakailangan niya lamang na umidlit sa isang sulok ng pader at nang magising siya, ang kanyang bulsa ay bakante na. Ang kanyang huling asa ay nawala. Ninakaw ng dilim ng gabi. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanya, ngayon tinitingnan siya ng may pagkasuklam o di kaya'y kinukutya. Isang beses, may nakasalubong siyang dating kaklase na tila nagulat at agad umiwas ng tingin na parabang isa siyang salot. Ang mga dukha naman, na dati kanyang hinahamak, ngayon bumabalik sa kanya ang kanilang pagkasuklam. Akikita sa kanilang mga mata ang paghamak na matagal niyang ipinatikil sa kanila. Ang gutom ay hindi na kumukulo lang, ito'y nananaga sa kanyang bituka. Ang lalamunan niya ay tuyo, at bawat paglunok ay parang may buhangin. Isang umaga, nakita niya ang kanyang sarili na nakikipag-agawan ng tirang pagkain sa isang payat na asong lala sa likod ng isang basurahan. Ang amoy ay nakakasuka, ngunit ang asa ng kahit kaunting laman, tiyan ay mas malakas. Hindi siya nagtagumpay. Ang aso, na mas bihasa sa kali, ay mas mabilis.
Ang pakiramdam ng kahihiyan ay mas masakit pa sa kanyang walang laman na tiyan. Ito ba ang kanyang kinahinatnan? Si Enrico Zamora, na dating kumakain lamang sa mga mamahaling restaurant at nagtatapon ng pagkain sa mga basura, ngayon ay nakikipag-agawan sa aso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang patuloy siyang lumulubog sa pagkadismaya, isang maliit na tanda ang biglang nagpakita. Sa harap ng isang lumang gusali na halos matabunan na ng mga paninda at dumi, isang karinderya ang nagningin sa kanyang mga mata. Hindi ito marangya. Malayo sa mga restaurant na kanyang pinupuntahan. May kalumaan ng forma, ang pinta ay kupas na. Ngunit may kakaibang buhay sa lugar na iyon. Ang mga mesa ay puno ng mga taong nagtatawanan at kumakain at ang amoy ng adobo, sinigang at piniritong isda ay humaling sa kanyang ilong, masarap na masarap. Sa isang sulok, nakasabit ng isang katon na may sulat, "Kamay, kailangan ng tagahugas ng pinggan. Dishwasher needed." Biglang sumiklab ang pag-asa sa kanyang dibdib. Pamilyar ang address. Napakabilis ng kanyang puso. Ito ang address na ibinigay ng abogado. Ang huling piraso ng pag-asa na hawak niya. Ang kanyang pagmamataas ay sumisigaw, nagre-rebel. Ako, magiging tagahugas ng pinggan. Ngunit ang gutom, ang uhaw, ang desperasyon ay mas malakas. Ito na ang kanyang pagkakataon. Walang iba, sa kabila ng kanyang pag-atubili. Dahan siyang lumapit sa pintuan ng karinderya. Bawat hakbang ay tila isang pagbagsak ng kanyang dating pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinuksan niya ang pintuan at ang ingay at amoy sa loob ay tila bumubulong sa kanya ng isang bagong mundo. Ang loob ng kusina ni Yanay ay masikip, ngunit buhay na buhay. Ang mga customer ay nagkakatuwaan, habang ang mga staff ay abala sa paghahain ng pagkain. Sa likod ng counter, isang babae ang abala sa pagsusukli at pag-aayos ng mga orders. Siya si Anya Yanay Reyes, ang may-ari ng karinderya. May edad siyang 35, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod. Subalit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang lakas at determinasyon. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang apron ay malinis, nagpapahiwatig ng pagiging masinop. Lumapit si Ricky. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Miss, Ma'am, kailangan niyo po ba ng tagahugas ng pinggan? Angat ng tingin si Yanay, ang kanyang tingin ay matalin. Sinuri niya si Ricky mula ulo hanggang paa. Ang kanyang maruming danit, ang gusot na buhok, ang kanyang mga mata na nagpapakita ng takot at pag-aalala, ngunit may bakas din ng pagmamataas na pinipilit niyang itago. Ikaw? Tanong niya. May pagdududa sa kanyang boses. Sigurado ka ba? Hindi ka mukhang sanay sa trabahong ito. Ang kanyang puso ay lumubob. Ito na ang huling pagkakataon niya. Opo, ma'am. Sanay po ako. Kaya ko po. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho, ang pilit niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawa. Ang kanyang pagmamataas ay nagrebelde, ngunit ang pangangailangan ay mas matindi. Ilang sandali siyang pinagmasdan ni Yanay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pangalan mo? Enrico. Becky. Anya. Becky. Ulit ni Yanay. Ila sinusukat ang pangalan. Wala kang alam sa paglilinis ng pinggan, ano?
Hindi makasagot si Ricky. Ang katotohanan ay ni isang baso ay hindi pa niya nahuhugasan sa kanyang buhay. Ngunit bago pa siya tuluyang tanggihan ni Yanay, isang matandang babae na abala sa pagpupunas ng mga mesa ang siya si Aling Nena, ang pinakamatagal ng empleyado ng kalendarya. Yanay, bigyan mo na lang pagkakataon. Kawawa naman. Mukhang nagugutom na. Pabulong na sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay. Tiningnan ni Yanay si Aling Nena pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Ricky. Pumuntong, hininga siya. Sige, libigyan kita ng pagkakataon. Pero may mga batakaran dito. Walang pasaway. Walang reklamo. Kung may basag ka, mabayaran mo. Kung magpakitang gilas ka, mananatili ka. Kung hindi, lumayas ka. Ang kanyang boses ay seryoso. Walang bahid ng pagbibiro. Ngayon, pumunta ka sa likod. Simulan mo. Pakita mo kung kaya mo. Isang kislap ng asa ang nagpakita sa mga mata ni Richie. Tumango siya ng mabilis. Opo. Ma'am. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Walang salitang nagpahayag ng kanyang kaligayahan. Sa wakas, isang pagkakataon. Isang pintuan ang nagbukas, kahit gaano pa ito kaliit. Sa likod ng karinderya, naghihintay ang tambak na maruming pinggan, kasama ang hindi inaasahang simula ng kanyang bagong buhay. Ang tambak na maruruming pinggan sa likod ng kusina ni Yanay ay tila isang bundok na sumalubong kay Ricky. Mga plato, mangkok na may tuyong mantika at mga butil ng kanin nakatambak sa isang lababo na puno ng malamig, madilaw na tubig. Ang amoy ng langis, sabon na may halong lansa at ang bahid ng pinaghalong pagkain ay umakyat sa kanyang ilong, nagdulot ng pagduduwal. Sa buong buhay niya, ang pinakamasahol na trabaho para sa kanya ay ang maghintay ng matagal sa linya sa fine dining restaurant, hindi ang maruming, nakakapagod na gawain ito. Hawak ang espongha na may mansa, ibinoon ni Ricky ang kanyang kamay sa tubig. Ang lamig at lagkit ay gumulantang sa kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Walang dishwashing machine. Tulad sa kanyang dating mansyon, walang katulong na handang gawin ang bawat kapritsyo niya. Ito ay pisikal na paggawa, kudul at malupit. Sa unang pinggan na kinuha niya, halos madulas ito sa kanyang mga kamay. Napakabilis niya, at sa kanyang pagmamadali, ang lumang baso na hindi niya nahawakan ng maayos ay nahulog. Clang! Bumagsak ito sa semento, nagkalat sa maliliit na piraso. Anong ingay yan? Ang matalim na boses ni Yanay ay nagmula sa kusina. Sumulpot siya sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng irita. Ricky, anong ginawa mo? Pasensya na po. Nauutal si Ricky, ang kanyang mukha ay namumula. Nadulas po. Nadulas. Suninghal si Yanay. Sa unang araw mo, may basag na agad. Tingnan mo yan, baso namin yan. Dami na naming nawawala. Pabalaran mo yan. Hindi siya at tubili. Aling Nena, pakisulat sa lubok, isang baso. Si Aling Nena, na abala sa pagtataas ng kaldero, ay napailing lang. Yanay naman, baka naman di pa sanay. Kailangan niyang masanay. Sagot ni Yanay, matigas ang boses. Ang trabaho ay trabaho. Kung hindi mo kayang gawin, lumayas ka. Hindi ako nagpapakain ng tama dito. Tinitigan niya si Richie.
Ngayon, linisin mo yan. At maghugas ka ng maayos. Ayoko nang may naiimang sabo sa pinggan. Ang mga salita ni Yanay ay parang sampal sa mukha ni Ricky. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang gutom. Kung dati ang mga butler niya ang nakakatanggap ng sermon, ngayon ay siya. Siya, si Enrico Zamora, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking imperyo sa pagkain sa bansa, ay pinagsasabihan ng isang may-ari ng karinderya. Nagbalik sa kanyang isipan ng kanyang master suite, ang malambot na kama, ang mga pagkain na hinahanda sa kanya araw-araw. Ngayon, nakatayo siya sa maruming kusina, ang mga kamay ay nababahira ng sabon at langis, ang puso ipuno ng pagkapahiya. Ang mga sumunod na araw ay tila walang katapusan. Si Ricky ay mabagal, mahina, at walang alam. Ulit siyang nagkakamali. Naiiwan niya ang mga butil ng pagkain, hindi niya nababanlawan ng maayos at mas madalas. May nahuulog at nababasag. Bawat basag ay may katumbas na bawas sa kanyang sahod na napakaliit na nga sa simula. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kahigpit si Yanay. Para sa kanya, ang ilang baso ay wala lang. Ngunit para kay Yanay, ang bawat basag ay kapirasong kabuhayan. Isang araw, habang pinipilit niyang linisin ang isang kaldero na may tuyong adobo, sumakit ang kanyang likod. Napansin yun ni Yanay. Hindi ka ba marunong umupo? Tanong nito, ang boses ay hindi nagalit, kundi may bahid ng pagod. Kahit naman nahihirapan ka, kailangan mong gumawa ng tama. Hindi mo lang basta ginagawa para matapos. Lumapit ito at ipinakita sa kanya kung paano kuskusin ang kaldero nang hindi masyadong binabaluktot ang likod, at kung paano gumamit ng brush ng mas epektibo. Kailangan mo rin matuto magtipid ng sabon at tubig. Hindi lang basta buhos ng buhos. Ang bawat sentimo, mahalaga rito. Sa loob ng karinderya, ang pagkain ay simple, ngunit masarap, at ang halaga ay abot. Kaya, kay Ricky, na dating kumakain ng Wagyu beef at caviar, ang adobo at sinigang ni Yanay ay tila pagkain ng dukha. Ngunit dahil doon siya nagtatrabaho, wala siyang ibang pagpipilian. Natuto siyang kumain ng kanin na may tuyo, ng gulay na may bagoong. Nalaman niya ang tanis ng turon at ang init ng lugaw tuwing umaga. Sa mga gabi, kapag sarado na ang karinderya, si Ricky ay natutulog sa isang sulok sa ilalim ng isang lumang mesa na may kumot na ibinigay ni Aling Mena. Ang init, ang ingay ng daga at ang amoy ng luto ay naging bahagi ng kanyang gabi. Ang Quiapo, na dati isang lugar lang na dinadaanan, ay naging kanyang tahanan, isang magulo, maingay, ngunit buhay na tahanan. Hindi lahat ay masama. Sa gitna ng tambak na pinggan at matalin na tingin ni Yanay, may isang munting tinig na nagbigay ng kulay sa kanyang araw. Kuya Ricky, kaya mo yan. Ito ang boses ni Miguel Reyes, ang 6 na taong gulang na anak ni Yanay. Si Miggy ay isang batang laging nakangiti, laging handang tumulong sa kanyang ina, magpunas ng mesa o magdala ng panyo. May kakaiba siyang sigla na nagpapaalala kay Ricky sa sarili niya noong bata pa siya, bago pa man siya malunod sa yaman at pagmamataas. Kuya Ricky, bakit ka laging malungkot? Tanong ni Miggy isang araw, habang pinagmamasdan si Ricky na nagpupunas ng lamesa. Hindi ka ba masaya maghugas ng pinggan? Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Si Ricky, na abala,
Sa pagbura ng mansa ng kape, ay tiningnan ang bata. Hindi niya alam ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na bata na ang trabaho niya ay isang sumpa, isang parusa? Masaya naman, Miggy, pilit niyang ngiti. Marami lang talagang pinggan. Pero mama ko masaya magluto, sabi ni Miggy. Kahit pagod siya, masaya siya. Kasi, sabi niya, masarap daw ang pagkain niya at marami ang natutuwa. Ang mga salita ng bata ay tumimo sa isip ni Ricky. Ang ngiti ni Yanay na bihirang makita. Ngunit totoo ay palaging nakikita kapag pinupuri ng mga customer ang kanyang luto. Naalala niya kung paano siya nagalit sa mga chef niya kapag may mali sa pagkain. Ngunit ngayon, nakita niya ang kahulugan ng pasyon sa kusina. Nagsimulang maging malapit si Ricky at Miggy. Tuwing wala si Yanay o abala ito sa kusina, si Miggy ay lumalapit kay Ricky. Nagkukwento si Miggy tungkol sa kanyang eskwela, sa kanyang mga laruan, at sa mga pangarap niya. Si Ricky naman, na dating walang pakialam sa mga bata, ay nagsimulang makinig. Minsan, tinutulungan ni Ricky si Miggy sa paggawa ng homework. O kaya ay naglalaro sila ng taguan sa loob ng karinderya kapag wala pang gaanong customer. Ang tawa ni Miggy ay tila musika sa pandinig ni Ricky, na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang bagong mundo. Ang inosenteng pagmamahal ng bata ay dahang bumubutas sa makapal na pader sa puso ni Ricky. Hindi lahat ng tao sa karinderya ay kasing init ni Miggy o kasing unawa ni Aling Nena. Ang ibang staff, tulad ni Manong Bert at Tess, ay nanatiling may pagdududa kay Ricky. Madalas nilang bulungan ang isa't isa at minsan ay maririnig niya ang mga tanong tulad ng saan kaya galing yan? Parang hindi taga. Kuya Apo. O baka takas sa bahay, ayaw magtrabaho. Ang kanilang pagdududa ay nagtulak kay Ricky na mas magsumikap, na patunayan ang sarili, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Payo niyang bumalik sa pagiging basura sa mata ng iba. Sa kabila ng pananakit ng katawan, ang mga likod niya ay laging kirot. Ang kanyang mga kamalay lumalabas na, ang mga kalyo, at ang mga kuko ay laging may itim na dumi. Patuloy siyang nagtatrabaho. Natuto siyang kuskusin ng mga kaldero, magbalat ng gulay, magwalis, at magpuno ng mga pitsel ng tubig. Ang bawat patak ng pawis ay nagturo sa kanya ng halaga ng paggawa. Ang bawat sentimo na ibinabawas sa kanyang sahod dahil sa basag na pinggan ay nagpahalaga sa kanya sa bawat piraso ng ari-arian. Isang gabi, habang aayos siya ng mga gamit sa kusina, nakita niya si Aling Nena na patingin sa kanya. Ricky, bulong nito, inabot sa kanya ang isang maliit na plastic bag. May tinapay. Kainin mo, mainit pa, nagulat si Ricky. Salamat po, Aling Nena. Pero di ko ba? Huwag ka nang magtanong, sabi ni Aling Nena, ang mga mata ay puno ng pagdamay. Alam kong mahirap ang buhay. Ganyan talaga si Yanay. Pero mabuti ang puso niyan. Kailangan lang nating lahat na kumayod. Paska, kumain ka, para may lakas ka. Sa bawat subo ng tinapay, naramdaman ni Ricky ang init na hindi lang mula sa pagkain. Ito ang init ng pagdamay, ng pagmamalasakit, na hindi niya naramdaman kailanman sa kanyang dating buhay. Ang kanyang puso, na dati matigas at walang pakialam, ay dahang lumalambot, unti, sa gitna ng init ng Quiapo, sa loob ng mapagpakumbabang kusina ni Yanay. Ang bawat sugat sa kanyang kamay,
Bawat hapdi sa likod at bawat iyak ng kanyang katawan ay nagiging isang aral. Natututo siyang bumangon, hindi bilang Enrico Zamora, kundi bilang Ricky, isang tao na nagsisimulang matuto kung paano mamuhay at makipamuhay sa mundo. Ilang buwan pa ang lumipas at ang maruming, maingay na Quiapo ay unting naging bahagi ng pagkataon ni Ricky. Hindi na siya nagrereklamo sa loob ng kanyang isip. Tuwing umaga, sa halip, ang tunog ng mga tricycle, ang sigawan ng mga tindera, at ang amoy ng kape at tinapay ay nagpapahiwatig na oras na upang bumangon. Ang kanyang mga kamay, na dating malambot at pino, ay ngayon ay puno na ng kalyo at mas malakas kaysa dati. Ang balat niya'y umitim at ang kanyang pangangatawan ay naging mas matatag, hindi na ang payat at maputlang Ricky na lumaki sa air condition na mansyon. Ang paghuhugas ng pinggan na dati isang bangungot ay naging isang routine na mas mabilis na siya, mas nalinis at mas mainit. Pihira na siyang makabasag at kapag nangyari man, hindi na siya nagpapaniwala sa kahihiyan, kundi sa pag-iingat. Hindi lang siya naghuhugas, natuto na rin siyang umpisang iwan ng gulay, maglinis ng isda, at minsan pa nga'y tumulong sa pagpapakulo ng kanin. Ang mga gawain na dati ipinapagawa lang niya, ngayon ay siya na ang gumagawa ng may kaunting pagmamalaki. Ngunit higit pa sa pisikal na pagbabago, ang puso at isip ni Ricky ang lubos na nag-iba. Nagsimula siyang makinig sa mga oras na abala ang karinderya, habang naglilinis siya ng mga mesa o nagpupuno ng pitsal ng tubig, naririnig niya ang mga usapan ng mga customer. Mga kwento ng pagtitiis sa hirap ng buhay, ang tumataas na presyo ng bilihin ng mga anak na pinag-aaral sa kabila ng kakulangan. Narinig niya ang tawanan ng mga magkakaibigan na nagbabahagi ng isang plato ng adobo, ang pag-asa sa bawat kwento ng pagpupursige. Nakita niya ang pagdadamayan ng mga kapitbahay, ang pagbibigay ng pulong kahit kaunti lang ang meron. Hindi ito ang mundo ng kanyang dating lipunan, kung saan ang bawat isa ay nakikipagkumpetensya at ang pagpapakita ng kahinaan ay bawal. Dito ang pagiging totoo at ang pakikipagkapwa, tao ang yaman. Si Yanay, na dati isang matigas na amo, ay unting nakilala ni Ricky bilang isang babaeng puno ng katatagan at pagmamahal. Tuwing umaga, bago pa man magbukas ang karinderya, nakikita niya si Yanay na nag-check ng mga ingredients, tawaran sa mga vendor sa palengke, ng may ngiti. Nakikita niya itong maghapong abala sa kusina, nagluluto ng may buong tuso, pagkatapos ay aayusin ang mga papeles, at sa huli, aalagaan si Miggy. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, bihira niya itong makitang nawawalan ng pag-asa. May mga pagkakataon na nakikita ni Ricky ang pagod sa mga mata ni Yanay, ngunit ang pagod na yun ay sinamahan ng determinasyon. Ang paraan niya makipag-ugnayan sa mga customer. Nakilala niya sa pangalan at mga paboritong pagkain, ay nagpakita kay Ricky ng isang uri ng koneksyon na hindi niya naranasan sa mga fine dining na restaurant niya noon. Dahan, ang paghanga kay Yanay ay naging isang kakaibang damdamin, isang paggalang na unting lumalalim. Ngunit ang tunay na nagpabago kay Ricky ay si Miggy. Ang 6 na taong gulang na bata, ang naging ilaw sa kanyang madilim na mundo. Tuwing tapos na si Ricky sa trabaho, at si Yanay ay abala pa, si Miggy ang palaging lumalapi. Kuya Ricky, kwento ka naman, ang paboritong hiling ni Miggy. At si Ricky, na dati kinaiinisan ng mga bata, ay ngayon ay masaya nang magkwento. Ang mga kwento niya ay hindi na tungkol sa mga mamahaling kotse o mga paglalabay sa Europa.
Sa halip, ibinabalik niya ang mga yon sa mas simpleng konteksto. Ang jet ski sa Boracay ay naging bangka sa isang malaking ilog. Ang biyahe sa Disneyland ay naging pagbisita sa isang malaking parke na puno ng mga puno at hayop. Tinuturuan din niya si Miggy ng ilang basit, math, at mga pangalan ng bansa sa mapa na nakasabit sa dingding. Kuya Ricky, totoo ba yung may mga bahay na lumulutang sa tubig? Anong ni Miggy? Malawak ang mga mata. Habang magkasama silang naglalaro ng checkers sa isang lumang mesa. Ngumiti si Ricky. Oh, Miggy. Pero hindi parang sa pelikula. May mga tao doon na nakatira. May mga tindahan din. Ang kanyang dating mga karanasan sa Venice at Amsterdam ay naging mga simpleng kwento tungkol sa mga floating communities sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang inosente at masayang tawa ni Miggy ang naging paboritong tunog ni Ricky, ang nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Si Miggy ang naging kanyang angkla, ang nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan at inosente sa mundo. Ang padilar na nakapalibot sa puso ni Ricky ay natunaw at ang espasyo ay napuno ng pagmamahal at pag-aalaga. Isang hapon, habang abala ang karinderya sa oras ng tanghalian, nagulat si Ricky nang makita ang isang pamilyar na mukha na pumasok. Isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng damit at may dalang mamahaling bag. Ang dahang naglakad papasok. Ang kanyang presensya ay tila isang estranghero sa simple at abalang karinderya. Nagkakilala sila sa isang social date noong nakaraan, si Mrs. Alcantara, isang dating business associate ng kanyang lola. Nagkaroon ng biglaang lamig sa katawan ni Ricky. Nag-order si Mrs. Alcantara ng adobo, ngulit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakalibot sa lugar. Nang mapansin niya si Ricky na naglilinis ng mesa, malapit sa kanya, biglang lumawak ang kanyang mga mata. Enrico, ikaw ba yan? Tanong niya, na may halong pagtataka at pagdududa. Biglang nanindig ang balahibo ni Ricky. Nanlanig siya. Hindi niya inaasahan na may makakakilala sa kanya dito. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ako po si Ricky. Maang, sagot niya. Sinubukang baguhin ang kanyang boses at tumalikod ng bahagya para hindi siya lubosang makita. Pasensya na po. Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo ng tao. Tinitigan siya ni Mrs. Alcantara ng maigi. Ang kanyang mga mata ay tila namumurot. Laiki. Pero, para kang si Enrico Zamora, ang tagapagmana ng Zamora Food and Fair. Balita ko'y nawawala ka raw. Kaya ka ba narito? Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa at paghuhusga. Nako, maam, pilit ng ngiti ni Ricky. Ang kanyang nooy pinagpawisan. Ordinaryong manggagawa lang po ako rito. Si Enrico Zamora po. Siguro kamukha ko lang. Marami naman pong kamukha sa mundo, di po ba? Ngumiti siya ng pilit at mabilis na lumayo. Kunwari may pupunasan pa sa kabilang mesa. Naiwan si Mrs. Alcantara na nagtataka. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pagtatapos niyang kumain, mabilis din siyang umalis, dala ang pagdududa sa kanyang isi. Nang makalabas na si Mrs. Alcantara, umina ng malalim si Ricky. Nagpapawis ang kanyang palad at nalalamig ang buong katawan. Isang malaking takot ang naramdaman niya, takot na malaman ang kanyang lihim, takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa takot na yon, may nag-alam na determinasyon. Hindi na niya gustong bumalik sa dating Enrico Zamora. Ang Enrico Zamora na walang pakialam, mayabang,
at walang laman. Sa kabila ng lahat ng hirap, ang buhay niya ngayon sa Quiapo, sa piling ni Yanay at Miggy, ay may mas malalim na kahulugan. Ito ang buhay na pinili niyang buuin, ang pagkatao na pinilit niyang ibalik. Kailangan niyang tapusin ang pagsubok na ito, hindi para sa mana, kundi para sa sarili niya, para sa bagong Ricky na natagpuan niya sa loob ng mapagpakumbabang kusina ni Yanay. Isang bagong pagsubok ang sumalubong sa Quiapo, hindi lamang sa mga tao, kundi maging sa mga negosyong gaya ng kusina ni Yanay. Ang mga presyo ng gulay, karne, at bigas ay tila nagkakararahan sa pagtaas, nagpapahirap sa bawat pagbili ni Yanay sa palengke. Ang bawat sentimo ay binibilang, ang bawat kilo ay iisipan ng husto. Ang dating masigla at nakangiting mukha ni Yanay ay madalas nang may bahid ng paalala. Ang pagkukulang sa kita ay nagiging sahi ng kanyang walang tulog na gabi, habang inaalala kung paano pagkakasyahin ang pera para sa mga pangangailangan ng karinderya at ni Miggy. Hindi pa nga natatapos ang hamon sa presyo, may lumitaw pa ang isang bagong kalaban. Sa kabilang kalye, hindi kalayuan sa kanilang karinderya, nagtayo ang isang modernong kainan, ang Casa de Manila. Ang lugar ay malaki, may aircon, at may mga pagkaing Filipino na may twist. Inihahain sa magagandang plato at may mataas na presyo. Nagkaroon ito ng matinding epekto sa kusina ni Yanay. Ang mga dating regular na customer, lalo na ang mga kabataan at mga pamilyang gustong mag-eksperimento, ay unting lumilitat sa Casa de Manila. Ang dating puno ng taon nilang hapag, kainan ay ngayon ay mayroon ng mga bakanting upuan, lalo na sa mga oras na dati siksikan. Nararamdaman ni Yanay ang bawat bakanting upuan, ang bawat customer na nawala, bilang isang saksak sa kanyang puso. Ang pinakamatinding dagok ay dumating isang umaga, nang biglang bumulaga ang dalawang health inspectors. Pitbit ang kanilang mga clipboard at masusing tingin, sinuwi nila ang bawat sulok ng kusina ni Yanay. Ang luma at may kaunting sira nilang kusina, ang mga lumang kasangkapan, at ang palaging abalang kapaligiran ay nagbigay ng maraming puna mula sa mga inspektor. Kailangan ng mas malinis na lugar, mas organisadong iimbak ng pagkain, at mas mahigpit na sanitasyon. Ma'am Reyes, seryosong paalala ng isa. Ang listahan ng mga kailangang ayusin ay mahaba at nakakatakot, nagbabantang isara ang karinderya kung hindi nila matutugunan ang mga pamantayan sa loob ng isang linggo. Pagkatapos ng pagbisita ng mga inspektor, halos bumagsak si Yanay. Umupo siya sa isang bakanteng silya, ang mukha ay putla at ang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya para itayo at panatilihin ang karinderyang iyon ay tila mawawala sa isang iglap. Paano na kami, Ricky? Mahinang tanong niya, halos hindi marinig. Kung masara kami, ano ang mangyayari kay Miggy? Sa mga empleyado namin. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, puno ng kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricky ang matibay na Yanay na unting naghiba. Ang padel na kanyang binuo ay tila gubuho na. Nakita ni Ricky ang paghihirap ni Yanay. Ang puso niya ay kumirot. Sa loob ng ilang buwan, nakita niya kung gaano katatag at kasipag ang babaeng ito. Ngayon, nakita niya ang kanyang pagiging tao, ang kanyang pagod at takot. Ang dating Ricky ay hindi man lang iisip na tumulong, ngunit ang bagong Ricky ay hindi kayang basta na lang manood. Sa loob niya, alam ang isang apoy, isang pagnanais na protektahan ang kusina ni Yanay at ang pamilyang ito
na naging bahagi na ng kanyang buhay. Yanay, huwag kang mawala ng pag-asa, sabi ni Ricky. Ang tinig ay mas matatag kaysa sa inaakala niya. Lumapit siya at umupo sa harap ni Yanay. May magagawa tayo. Hindi pa huli ang lahat. Napakunot ang noo ni Yanay. Ano pa, Piki? Saan tayo kukuha ng pera para sa lahat ng iyan? Saan tayo kukuha ng oras? Ngunit si Richie ay mayroon ng plano. Ang kanyang isip, na dati sanay sa pagpaplano ng malalaking negosyo, ay nagsimulang gumana sa mas simpleng konteksto. Tungkol sa presyo ng ingredients, pwede tayong mag-negotiate ng mas mababang presyo sa mga supplier kung bibili tayo ng maramihan, o kaya maghanap ng bagong supplier na may mas magandang deal. Tungkol sa kasadima nila, hindi natin kailangan tapatan ng kanilang mga presyo. Ang atin ay ang authentic na lasa, ang home-cooked meals. Kailangan lang natin itong i-highlight at baka pwedeng magdagdag tayo ng ilang bago, special na ulam, pero cost-effective pa rin. Nagulat si Yanay sa mga sinabi ni Ricky. Napatingin siya sa binata, na dati hamak na tagapaghubas lang mang pinggan. Anong alam mo sa mga ganyan, Ricky? Tanong niya, may pagdududa pa rin. Ngumiti si Ricky. Marami akong nakitang ganyan sa dati kong trabaho, Yanay. Maliit lang man o malaki ang negosyo, pareho lang ang basic principles. Pwede nating ayusin ang kitchen. Hindi na kailangan bumili ng bagong gamit agad. Linisin natin ng maigi. Organize ang mga stock. Siguraduhin na tama ang segregation ng raw at cooked ingredients. Gumawa tayo ng schedule sa paglilinis at lahat tayo ay susunod. Sa kabila ng kanyang pagdududa, ang dispersion ni Yanay ay mas matimbang. Sige, Ricky, sagot niya, wala na tayong mawawala. Subukan natin. Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago. Sa pangunguna ni Ricky, hindi lang siya ang naglilinis, kundi nagtuturo rin sa ibang empleyado kung paano mas maging maayos at episyente. Inayos niya ang stock room, nilagyan ng label ang bawat lalagyan, at gumawa ng inventory system para hindi masira ang mga ingredients. Nagpakita siya ng mga alternative dishes na gumagamit ng mas murang ingredients pero masarap pa rin. Isa sa mga ideya niya ay ang pinakbit ni Lola. So, kahit wala naman talaga si Lola, sa tiya ko na gumamit ng sariwang gulay mula sa palengke at nagbigay ng kakaibang twist sa tradisyonal na pinakbet. Sa una, hindi pa rin mawawala ang pagdududa ng ibang empleyado. Ngunit nang makita nila ang determinasyon ni Ricky at ang unting pagbabago sa karinderya, sumunod din sila. Si Aling Nena ang isa sa mga unang naniwala kay Ricky at tinulungan siya sa paghikayat sa iba. Ang karinderya ay nagkaroon ng bagong buhay. Ang kusina ay naging mas malinis, mas maayos. Ang mga lumang lamesa ay kinuskos ng maigi. Ang mga pader ay pinunasan. At sa linggong muling dumating ang mga health inspectors. Nagulat sila sa nakita. Maayos na pala, Ma'am Reyes, sabi ng inspektor, may ngiti sa mukha. Magaling ang mga pagbabago ninyo. Keep up the good work. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Yanay. Tumingin siya kay Ricky, at sa mga mata niya, may paghanga at pasasalangat. Dahil sa mga maliliit na tagumpay na ito, mas naging malapit si Yanay at Ricky. Sa mga gabing tapos na ang lahat ng trabaho at si Miggy ay natutulog na, magkasama silang uupo sa isang sulok ng kalendarya.
Sa ilalim ng malabong ilaw, magbabahagi sila ng mga kwento. Si Ricky, maingat pa rin sa kanyang tunay na nakaraan, ay nagkwento ng kanyang mga business ideas na natutunan niya mula sa mga aklat at seminars na inangkop niya mula sa kanyang karanasan sa pagpapatakbo ng Zamora Food Empire. Ngunit sa mga kwentong iyon, may katotohanan ang pagmamahal niya sa negosyo at ang kanyang pangarap na magtagumpay. Si Yanay naman ibinabahagi ang kanyang pangarap para kay Miggy, ang kanyang pag-asa na maging maayos ang buhay ng anak niya at ang kanyang mga pagsubok bilang isang sulong ina at biyuda. Minsan Ricky, sabi niya isang gabi, habang umiinom sila ng kape, naisip ko na sumuko na lang. Ang hirap pala mag-isa. Pero kapag nakikita ko si Miggy, nawawala ang lahat ng pagod ko. Ang bawat kwento ay naghuhubad ng isa pang pader sa pagitan nila. Nakita ni Ricky ang puso niya ay ang kanyang tapang, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang walang katapusang pag-asa. Hindi ito ang klase ng pagmamahal na nakasanayan niya sa kanyang dating mundo na puno ng material na bagay. Ito ay isang pagmamahal na nabuo sa pakikipagtulungan, sa pagtitiwala, sa paganga. Unti, napagtanto ni Ricky na ang kakaibang damdamin na ito ay pag-ibig. Mahal niya si Yanay hindi dahil sa ganda o katayuan, kundi dahil sa puso niya, sa kanyang kaluluwa na nakita niya sa gitna ng hirap ng buhay. Si Yanay, sa kanyang panig, ay hindi rin mapigilan ang sarili na humanga kay Ricky. Ang dating mayabang at walang kwentang tagapagpugas ng pinggan ay naging isang matulungin, matalino, at seryosong tao. Ang kanyang pagtingin sa binata ay hindi na lamang bilang isang empleyado, kundi isang kaibigan, isang taga-suporta, at isang taong unting magnakaw ng kanyang puso. Ang ngiti ni Richie, ang kanyang pag-aalaga kay Miggy, at ang kanyang determinasyon sa bawat pagsubok ay nagbigay sa kanya ng isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman ang pag-asa ng isang bagong pag-ibig. Ang kanilang mga mata ay madalas na nagtatagpo, puno ng hindi masabing damdamin, na tila may lihim na pinagbabahaginan. Ngunit ang kapayapaan na ito ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang naglilinis ng lamesa si Ricky, napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa karinderya. Nakasuot ito ng polo shirt na may logo ng isang kilalang food conglomerate at may dalang isang maliit na kamera. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Ricky, si Mr. De La Cruz, isang dating kompetitor ng Lola Sol sa industriya ng pagkain, o minsan ay naging middle manager sa isa sa mga kumpanya ng lola niya na kinaiinisan ni Ricky dahil sa pagiging intrejero. Ang kanyang pagtingin ay matay at mausisa. Umorder si Mr. De La Cruz ng isang ulam at umupo sa isang sulok. Habang kumakain, napansin ni Ricky na palihin itong tumitingin sa kanya, tila sinusuri ang bawat galaw niya. Pagkatapos kumain, lumapit si Mr. De La Cruz sa counter kung saan nandoon si Yanay. "Maganda ang karinderya niyo, ma'am," sabi niya, habang nakatingin kay Ricky na papalapit upang kunin ang bayad. "Pero may narinig akong kwento tungkol sa inyong dishwasher. Hindi ba't siya ang nawawalang tagapagmana ng Zamora Food Empire?" "Enrico Zamora. Tama ba?" Napakunot ang noo ni Yanay. Nagulat siya sa tanong at lumingon kay Ricky. Napansin ni Ricky ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Yanay at ang tanong ni Mr. De La Cruz. Mabilis siyang umaksyon. "Ah, sir," sabi niya. May pilit ng ngiti. "Marami po talaga ang nagkakamali sa akin. Marami po kasing kamukha sa mundo. Ang pangalan ko po ay Ricky Reyes. Pamangkin po ako ni Yanay." Mumiti siya kay Yanay na napatingin sa kanya nang may pagdataka. Tinitigan ni Mr. De La Cruz si Ricky. Ang kanyang mga mata ay nanunuri
Sigurado ka? Tanong niya. May pagdududa sa tinig. Malaki ang papremyo sa makakakita sa kanya. Alam mo ba? Naku, sir, sabi ni Ricky. Kunwari nagtataka. Wala po kaming alam sa ganyan. Klabaho lang po kami dito. Tumangosin ni Sir de la Cruz, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili kay Ricky na may halong aalinlangan. Bago siya umalis, narinig ni Ricky na nagtanong siya ng ilang bagay tungkol kay Yanay sa isang kapitbahay na regular customer. Pagkaalis ni Mr. de la Cruz, nilapitan ni Yanay si Ricky. Anong ibig sabihin noon, Ricky? Sino ang taong yon? At bakit niya sinabi na ikaw ang tagapagmana ng Zamora Food Empire? At bakit mo sinabi na pamangkin ka namin? Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagkalito at kaunting takot. Tiningnan ni Ricky si Yanay. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Hindi niya masabi ang buong katotohanan. Hindi pa ngayon. Yanay, sabi niya, ang tinig ay puno ng sinseridad. Mahaba ang kwento. Mayroon akong nakaraang medyo komplikado. Oo, at may pinagdadaanan akong personal na pagsubok. Pero, ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo, ang lahat ng ginagawa ko dito, ay totoo. Hindi ako niluloko. Pero release, maniwala ka sa akin. Hindi sumagot si Yanay. Tiningnan lang niya si Ricky, ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng kanyang kaluluwa. Ang pagkalito ay malinaw, ngunit may kaunting bakas din ng tiwala. Ngunit ang insidenteng iyon ay nagtani ng isang binihinang pagduluda sa isip ni Yanay at nagpataas ng alarma kay Ricky. Kailangan niyang maging mas maingat. Ang kanyang lihim ay delikado na ngayong nabubunyag at kailangan niyang protektahan hindi lamang ang sarili niya, kundi pati na rin ang kusina ni Yanay at ang pamilyang labis niyang minamahal. Ang pananatili niya sa Quiapo ay nakasalalay sa kanyang kakayahang itago ang kanyang tunay na pagkatao sa kabila ng dumaraning banta. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente kay Mr. de la Cruz, ngunit ang anino ng pagdududa ay nanatili sa kusina ni Yanay. Hindi na naging kasinggaan dati ang maniti ni Yanay at ang bawat titig niya kay Ricky ay may bahid ng pagtatanong. Pinipilit itago ni Ricky ang pag-aalala, ngunit alam niyang anumang oras ay maaaring sumambulat ang kanyang lihin. Isang umaga, habang aayos ng display ng mga ulam si Aling Nena, bigla itong napabalikwas. Yanay, Ricky. Sigaw niya, ang tinig ay puno ng gulat. Pitbit niya ang isang lumang tabloid na karaniwang binabasa ng mga suki sa Quiapo. Ang nakalimbag sa pahina ng balita ay isang malaking headline, nawawalang tagapagmana ng Zamora Food Empire, nakita raw sa Quiapo. Isang karinderya ang sinasabing pinagtatrabahuhan, may kasama pang malabong litrato ni Ricky na kuha mula sa malayo habang naghuhugas ng pinggan. Ang muka ay bahagyang nakalingon. Pagaman malabo, malinaw pa rin ng pagkakahawik. Agad na hinablot niya na ang tabloid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat linya. Ang partikulo ay puno ng espekulasyon, sinasabing ang playboy millionaire na si Enrico Zamora ay biglang nawala at nakita sa isang obscure karinderya sa Quiapo na nagtatrabaho bilang isang ordinaryong dishwasher. Pinanggit din nito ang misteryosong nais na kondisyon ng kanyang mana. Ang mga salitang Enrico Zamora, tagapagmana, at karinderya ay tila pumukpok sa kanyang ulo. Nagkatinginan sila ni Ricky, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hindi pa nga sila nakakabamon mula sa shock ng tabloid
nang biglang bumukas ang pinto ng karinderya at pumasok ang isang babaeng may ayos at tikas na hindi akma sa Quiapo. Nakasuot siya ng mamahaling dress at may dalang isang designer bag. Napakunot ang noo ni Ricky. Siya si Sofia, ang kanyang dating fiancé, isang socialite na minsan niyang sinubukang pakasalan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kagandahan at apelyido. Ang tingin ni Sofia ay agad na dumapo kay Ricky, na nooy may suot na apron at may bahid pa ng sabon sa kamay. Blakey, is that real you? Pulong ni Sofia, ang boses ay puno ng pagkabigla at pagkadisnil. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay tila naghuhukay ng hukay para kay Ricky. What are you doing here? And in this place? Ibinaba niya ang kanyang bag. Ang kanyang tingin ay bumaba mula kay Ricky patungo sa nagkalat na pinggan, sa mesa, sa buong paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Napatayo si Yanay sa likod ng counter. Ang kanyang mga mata ay nagpalitat, lipat kina Ricky at Sofia. Ang pagkalito ay nagiging sakit. Sino ka? Tanong ni Yanay. Ang boses ay mahina, ngunit may matinding pagdududa. Ngumiti si Sofia, isang ngiting mapanghamak. Ako? Ako si Sofia del Gal, ang dating fiancé ng taong ito. Sino ka naman? Ang amo ng aking suon. To, be. Millionaire X. Kensei. Tumingin siya kay Ricky, ang kanyang mga mata ay aapoy. So, totoo nga pala ang balita. Ang Enrico Zamora, naghuhugas ng pinggan. This just priceless. Anong nangyari sa'yo? Akala ko ba magiging CEO ka na ng Zamora Food Ganpir? Oh, I remember now. Lola so scrasible. Is this part of your stupid light ka again, Ricky? Napuno ng galit si Ricky. Sofia, hindi mo naiintindihan. Pilit niyang sabi, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang lahat. Ang bawat salita ni Sofia ay parang panaksak sa puso ni Yanay, na ngayon ay halos hindi na makahinya. Hindi naiintindihan. Tumawa si Sofia, isang tawang malupit. Ito ang gusto ng lola mo, hindi ba? Para matuto ka. Wow, congratulations, Ricky. You're the biggest joke in Manila right now. Sino ba naman ang aakala na ang tagapagmana ng Zamora ay magiging dishwasher sa Quiapo? At ikaw, tiningnan niya si Yanay mula ulong hanggang paa. Alam mo ba kung sino ang pinagtatrabahuhan mo? Si Enrico Zamora, ang lalaking kayang bilhin ang buong Quiapo kung gugustuhin niya. Is just flying a gun, a very long, dirty gun. Ang mga salita ni Sofia ay tila bumubuo ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan ni Yanay at Ricky. Napatingin si Yanay kay Ricky, ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang lahat ng pagtatanggol, ang lahat ng pagsisinungaling, ang lahat ng pagdududa ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking tumulong sa kanya, ang lalaking nagbigay ng asa sa kanya, ay nagtatago ng isang napakalaking lihim. Yanay, bulong ni Richie, na sinubukang lumapit. Ngunit kumatras si Yanay. Totoo ba to, Richie? Mahinang tanong ni Yanay, ang boses ay halos hindi marinig. Ikaw si Enrico Zamora, ang tagapagmana ng Zamora Food Empire. Nakita ni Ricky ang sakit sa mga mata ni Yanay, at alam niyang wala ng urungan. Hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang pagtatago. Subalit hindi pa rin niya pwedeng ibunyag ang lahat, dahil sa kondisyon ng nais ng kanyang mana. Ngunit ang ibig niya kay Yanay ay mas matibang kaysa sa takot sa pagkabigo. O
Yanay. Sagot ni Richie. Ang tinig ay puno ng bigat. Ako si Enrico Zamora. Ngunit, hindi mo naiintindihan. Hindi ako naglalaro. Huminga siya ng malalim. Mayroon akong nakaraang komplikado, isang pagsubok na kailangan kong pagdaanan na hindi ko pwedeng ipaliwanan ng buos sa ngayon. Ngunit, ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo, ang lahat ng ginawa ko sa kusina ni Yanay, ay totoo. Ang pagmamahal ko kay Miggy, ang paghanga ko sa iyo, ang pagpapahalaga ko sa buhay dito, lahat ng yun ay totoo. Hindi ito bahagi ng anumang laro. Ito ang nagpabago sa akin, Yanay. Ikaw at si Miggy ang nagpabago sa akin. Tinitigan ni Yanay si Ricky. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang pakiramdam na niloko siya. Ngunit sa mga mata ni Ricky, nakita niya ang sinseridad, ang takot, at ang pagmamahal. Ang Ricky na kilala niya, ang Ricky na tumulong sa kanya, ang Ricky na nagbigay ng kulay sa kanyang buhay, ay hindi isang sinungaling. Ang kanyang pakiramdam ay nagsasabi sa kanya na mayroon ng malaking lihin, ngunit ang puso niya ay naniniwala sa pagmamahal na nakita at naramdaman niya. Hindi ko maintindihan ang lahat, Vicky, sabi ni Yanay. Ang tinig ay medyo nanginginig. Hindi ko maintindihan kung bakit mo itinago. Pero naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa Ricky na nakilala ko dito. Yung Ricky na kasama ko sa bawat hamon, hindi yung sinasabi ng tabloid, babaeng yan. Inirapan niya si Sofia na nakatayo pa rin doon, gulat sa desisyon ni Yanay. Ngumiti si Ricky, isang ngiting may luha. Ngunit hindi pa. Apos ang lahat. Alam niyang kailangan niyang harapin ang ibang mga pagsubok na nagbabanta sa kusina ni Yanay. Lumipas salang ilang araw ang usapan tungkol kay Ricky at sa tabloid ay unting lumamig. Ngunit ang bawat galaw ni Yanay ay may bahid pa rin ng pagdududa. Samantala, isang mas malaking banta ang unting lumitaw. Ang lease contract ng kusina ni Yanay ay malapit nang matapos. Isang hapon, dumating ang landlord, si Aling Petra, isang matandang babae na kilala sa kanyang pagiging negosyante. Ibig sabihin, mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa pakikisama. Yanay, sabi ni Aling Petra, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko na pwedeng renew ang lease mo sa lumang presyo. Mayroon akong nakita na buyer para sa pwesto. Magtatayo raw ng isang franchise ng kape. Kung gusto mong manatili, kailangan mong mayaran ng 3 beses ang kasalukuyan mong upa at magbayad ka agad ng isang taong madalas. Halos himatayin si Yanay. 3 beses. Isang taong advance. Hindi niya kayang gawin iyon. Ang kusina ni Yanay ay nanganganib na tuluyang mawala. Pero Aling Petra, saan naman po kami kukuha ng ganito kalaking pera? Halos umiyak na tanong ni Yanay. Alam niyo po ang hirap ng buhay ngayon. Wala akong magagawa. Yanay, sagot ni Aling Petra. Walang bahid ng awa. Negosyo lang. Kung hindi mo kaya, marami namang gustong umupa sa pwesto. Naiwan si Yanay na tulala. Ang kanyang mga pangarap ay tila guguho na naman. Nakita ni Ricky ang lahat ng yon. Ang matinding pagsubok na ito ay hindi na tungkol sa paghuhugas ng pinggan o pagtuturo ng inventory. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kusina ni Yanay, ang puso ng kanilang komunidad at ang tahanan na naging simbolo ang kanyang bagong buhay. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ricky. Kinuha niya ang kopya ng lease contract. Ang kanyang isip na dating sanay sa
pag-aaral ng mga komplikadong dokumento ng negosyo, ay muling gumana. Pinasa niya ang bawat file niya, bawat fine print. Nakita niya ang isang maliit na clause na nagpapahintulot sa kasalukuyang umuupa na match sa offer ng sinumang prospective buyer at may first right of refusal pa. Bukod dito, mayroon ding maliit na detalye tungkol sa zoning laws na maaaring hindi nalalaman ni Aling Petra o ng prospective buyer. Yanay, huwag kang mag-alala, sabi ni Ricky. Ang tinig ay puno ng kumpiyansa. May magagawa tayo. Hindi natin kailangan bayaran ng ganoong kalaking pera. Nagduda si Yanay. Paano? Wala tayong pera, Ricky. Hindi tayo makakahanap ng ganoong kalaking halaga sa loob ng ilang araw. Hindi pera ang sagot dito, Yanay. Paliwanag ni Ricky, ang kanyang mga mata ay nagkislapan sa determinasyon. Ang sagot ay kaalaman. Alam ko kung paano maglaro ng ganitong laro. Hindi niya masabi na alam niya ang mga kumpanya at ang mga taong nasa likod ng mga franchise ng kape. Hindi niya pwedeng sabihin na mayroon siyang mga kontak sa mundo ng batas at negosyo na kayang magbigay ng impormasyon kahit hindi niya sila direktang tawalan. Ngunit ang kaalamang iyon, ang instinct ng isang negosyante, ay muling nanising. Inamit ni Ricky ang kanyang mga natutunan. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa zoning regulations ng lugar. Nakumpirma niya na ang lugar ng kusina ni Yanay ay pangunahing residential, commercial, at may mga limitasyon sa uri ng business na maaring itayo, lalo na kung ito ay isang malaking franchise na may particular na building code na kailangan. Naglakas loob din siya na subukang alamin ang pagkakakilala ng prospective buyer. Sa pamamagitan ng pagmamaman at pagtatanong sa mga kapitbahay at sa mga ahente ng real estate na nakikita niya sa Quiapo na nagpapanggap na interesado rin sa mga lupain, nalaman niya na ang buyer ay isang malaking coffee chain na kilala sa pagiging agresibo sa kanilang pagpapalawak. Sa pagitan ng paghuhugas ng pinggan at paghahanda ng pagkain, gumawa si Ricky ng isang proposal. Lumapit siya kay Aling Petra na may dalang mga dokumento at isang kopya ng lease contract na may mga highlighted clauses. Aling Petra, mahinahon niyang sinabi, naintindihan ko po ang sitwasyon niyo. Nais niyo pong kumita at wala namang masama doon. Pero, ayon po sa lease contract na ito, mayroon po kaming first right of refusal. At bukod doon, ayon po sa zoning ordinance ng lungsod, mayroon pong mga regulasyon na dapat sundin ng sinumang magtatayo ng isang coffee shop franchise na tulad ng binabalak ng inyong buyer. Maaari po itong maging sanhi ng mga problema sa permit at licensing na maaaring maantala ang sale ng matagal. O mas masahol pa, hindi matulot. Nagulat si Aling Petra. Hindi niya inaasahan ang lalaking ito, ang tagahugas lang ng pinggan, na may ganitong kaalaman. Tiningnan niya si Ricky ng may bahid ng pagtataka at takot. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Aling Petra, patuloy ni Ricky, ang tinig ay puno ng autoridad na matagal nang hindi niya ginamit, na kung ipipilit niyo po ang pagbenta sa coffee shop, maaring matagalan ang proseso, at baka po mawalan pa kayo ng buyer dahil sa mga komplikasyon. Sa huli, baka mas mapababa pa ang presyo ng pwesto. Ang kusina ni Yanay po, isang local business ay sumusunod sa lahat ng regulasyon. Kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataong match sa offer, o negosasyon sa mas makatarungang presyo ng upa, hindi po kayo mahihirapan. Walang hassle, walang delay. Sa huli, kinailangan sumuko ni Aling Petra. Nakita niya ang lohika sa mga sinabi ni Richie, at mas pinili niya ang siguradong kita kaysa sa mga posibleng problema. Napagkasunduan na
Renew sila ng lease sa mas mataas, ngunit maatarumang presyo at bibigyan sila ng mahabang panahon para makapag-ipon ng advance payment. Nakahinga ng maluwag si Yanay. Tiningnan niya si Ricky, ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pagmamahal. Si Ricky, hindi lang siya isang tagahugas ng pinggan. Siya ay isang henyo, isang tagapagtanggol, isang taong handang gawin ang lahat para sa kusina ni Yanay. Sa mga mata ni Yanay, hindi na siya ang missing year na nabanggit sa tabloid, kundi ang Ricky na naglilinis ng kanilang kusina, nagpapatawa kay Miggy, at nagliligtas sa kanilang karinderya. Siya na ngayon ang hindi matatawarang haligi ng kusina ni Yanay. Ngunit sa likod ng maliliit na tagumpay na ito, isang deadline ang unti-untin lumalapit. Sa kalendaryo, sa pader ng karinderya, ang bilog na araw na nagmamarka sa ika-365 na araw ay malapit na. Isang taon. Isang taon na siyang nanirahan sa Quiapo. Isang taon na siyang naging Siliki Reyes. Isang taon na siyang malayo sa mundo ni Enrico Zamora. Madalas, sa mga gabing tahimik, habang nakaupo siya sa isang sulok ng karinderya, pagkatapos ng mahabang araw, inititigan ni Ricky ang didan. Ang tanong ay bumabalot sa kanyang isip. Ano na ang gagawin niya? Pabalik ba siya sa kanyang dating buhay, sa mansyon, sa mga boardrooms, sa walang katapusang parties, at mga taong hindi niya tunay na kilala? O mananatili siya sa Quiapo, sa kusina ni Yanay, kasama si Yanay at Miggy, ang mga taong nagbigay sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Naalala niya ang kanyang lola, si Lola Sol. Kung nasaan man ito, sigurado si Ricky na nakangiti ito. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa pera o sa pagmamana. Ito ay tungkol sa pagtuklas sa kanyang sarili, sa halaga ng bawat sentimo, sa paghihirap ng ordinaryong tao, at sa kapangyarihan ng pagmamahal. Sa Quiapo, natuklasan niya ang isang kayamanan na hindi kailanman kayang bilhin ng pera, ang pagmamahal ng pamilya, ang pagkakaibigan, ang respeto sa sarili, at ang kakayahang maging tunay na tao. Hindi na niya sigurado kung gusto pa niyang maging Enrico Zamora, ang mayabang na tagapagmana. Ang gusto niya ay maging Ricky, ang taong lumaban para sa kusina ni Yanay, ang taong minamahal ni Yanay, ang tito ni Miggy. Ang desisyon na kanyang haharapin ay hindi na tungkol sa mana, kundi sa kung sino siya at kung sino ang gusto niyang maging sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Ang araw ng pagpapasya ay nalalapit na, at handa na si Ricky na harapin ang anumang kapalaran na naghihinday sa kanya. Basta't alam niyang ginawa niya ang tama at pinili niya ang pag-ibig. Kinabukasan, ang araw na pinakamamarkahan sa kalendaryo ay bumungad na may matinding katahimikan sa kusina ni Yanay. Ang sikat ng araw na karaniwan ng nagbibigay buhay sa Quiapo ay tila atubiling sumirik. Naghanda si Ricky ng tahimik. Ang bawat galaw ay mabigat. Ang bawat tingin ay may bahid ng pamamalam. Nakita ni Yanay ang bawat hibla ng pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit pinili nilang huwag magsalita. Hindi na kailangan pa ng mga salita, ang bigat ng araw ay sapat na. Nang paalis na si Ricky, niyakap siya ni Miggy ng mahigpit. Tito Ricky, mamimiss ka namin, bulong ng bata, na tila nararamdaman ng kung anong malaking pagbabago. Ngumiti si Ricky, isang ngiting pilit at ginulo ang buhok ni Miggy. Hindi ka mawawala, Miggy. Pabalik ako, pangako. Tumingin siya kay Yanay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Yanay, nakita niya ang pag-aalala, ang pagtitiwala, at ang hindi nasabing pag-ibig. Mag-ingat ka, Ricky, sabi ni Yanay,
Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Kahit anong mangyari, ang Ricky na kilala namin dito, yun ang mahalaga. Tumango si Ricky. Ang puso ay kumirot. Salamat, Yanay. Ikaw as sinigi. Kayo ang dahilan ng lahat. At sa uling tingin, lumabas siya sa kusina ni Yanay, iniwan ang amoy ng adobo at sinigang at ang init ng pagmamahal na kanyang natagpuan. Ang paglalakbay patungo sa opisina ng abogado sa Makati ay isang paglalakbay din sa nakaraan. Ang bawat gusaling kanyang madaanan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating mundo, ang mundo ng yaman, kapangyarihan, at kawalang pakialam. Ngunit ngayon, ang mga gusaling iyon ay tila walang laman. Ang puso niya ay nasa Quiapo, kasama ang mga tao at ang buhay na kanyang natuklasan. Nang makarating siya sa malaking gusali ng Zamora Legal Firm, sinalubong siya ng formal na receptionist. Ang mga dingding na salamin, ang malamig na air con, at ang formal na suot ng mga tao ay kaiba sa buhay na puno ng kulay sa Quiapo. Pagpasok niya sa conference room, sinalubong siya ng mga pamilya na mukha ang kanyang tita Elena at tito Robert, ang mga pinsan niyang sina Adrian at Carla, at syempre, si Mr. Valderrama, ang abogado. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagdududa, pagkasabik, at paghamak. Sigurado silang hindi siya magtatagumpay. Sir Zamora, panimula ni Mr. Valderrama. Ang kanyang tinig ay malamig at opisyal. Nandito po tayo para sa huling bahagi ng nais na kondisyon ng mana ni Doña Consuelo Zamora. Natapos na po ba ninyo ang 1 taon na pamumuhay ng walang suportang pinansyal mula sa inyong pamilya? Kalmado si Ricky, isang katahimikan na hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya. Opo, Mr. Valderrama. Tapos na po. Ngumisi si Tita Helena. Talaga. Nagawa mo? Saan? Sa isang luxury resort siguro, na pinapalabas mong bahagi ng paghihirap mo. Tumingin si Ricky sa kanila, hindi na may galit o inis, kundi mayroong malalim na pagkaunawa. Hindi po. Sa Quiapo po. Bilang isang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Napuno ng tawanan at bulungan ng silid. Hindi ka paniwala, sabi ni Adrian. Ang Enrique Zamora, naghuhugas ang pinggan. Iyan na ba ang pinakamagandang kwento mo, Binsan? Hindi ko po ito ginawak para pagtawanan ninyo, mariing sabi ni Ricky, ang kanyang tinig ay tumining sa silid. Ginawa ko ito, dahil ito ang huling kalooban ng lola ko, at dahil ito ang kailangan kong gawin para matuto. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng 1 taon, natuto akong magtrabaho ng husto para sa bawat sentimo. Natuto akong mamuhay ng simple, nang walang mamahaling kotse, walang branded na damit, walang sosyal na party. Kumain ako ng pagkaing pinakamura, natulog sa sahig ng karinderya at pinagtiisan ng bawat hirap. Natuto akong magpahalaga sa mga simpleng bagay, 1 platong kanin, 1 basong tubig, 1 tulong mula sa kapitbahay. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila. Ang lola ko, alam niya ang ginagawa niya. Sinubukan niya akong turuan ng halaga ng buhay, ng tao, ng paggawa. Noon, akala ko ang halaga ng 1 tao ay nakikita sa kung gaano kalaki ang kanyang bank account. Ngayon, alam ko na ang tunay na yaman ay nasa puso ng tao, sa kanilang dignidad, sa kanilang pagmamahal. Nakilala ko ang mga taong nagsisikap, naghihirap, ngunit nananatiling positibo at may pag-asa. Nakita ko ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak
na kahit anong pagsubok ay ngumiti pa rin. Tinulungan ko silang lumaban, hindi bilang si Enrico Zamora, kundi bilang si Ricky, ang tagahugas ng pinggan. At sa paglaban na yon, natagpuan ko ang tunay kong sarili. Napuno ng katahimikan ang silid. Ang kanyang mga kamag. Anak ay mukhang nabigla sa kanyang mga salita. Hindi ito ang hangbog na Enrico'y nakilala nila. Ito ay isang lalaking nagbago. Isang lalaking nakatagpo ng pananampalataya sa sarili. Based sa inyong testimonya, Mr. Zamora, at sa mga ulat na natanggap namin mula sa mga independent investigators na inatasan ni Doña Consuelo bago siya pumanaw, paliwanag ni Mr. Valderrama, lahat ng kondisyon ay inyong natugunan. Opisyal po kayong tagapagmana ng Zamora Food Empire at ng lahat ng ari-arian ni Doña Consuelo Zamora. Walang paghahangmob, walang pagyayabang. Anging isang malalim na kapayapaan ang nadama ni Ricky. Ang pera, ang kapangyarihan, hindi na ito ang pinakamahalaga sa kanya. Ang tunay na premyo ay ang pagbabagong nangyari sa kanyang kalooban. Naisip niya si Lola Sol. Saan man siya naroroon, alam niyang nakangiti ang kanyang lola. Nagtagumpay si Ricky, hindi lang sa pagtugon sa nais na kondisyon, kundi sa pagtuklas ng sarili. Nang matapos ang formalidad, agad na nagpaalam si Ricky. Wala siyang panahon para magdiwang o makipag-usap sa kanyang mga kamag. Anak na ngayon ay halatang gulat at naiinggit. Ang isang tao lamang na gusto niyang makasama ay nasa Quiapo. Hindi na siya aksaya ng panahon. Pumalik siya sa Quiapo, hindi sa isang mamahaling kotse, kundi sa isang jeepney, tulad ng isang ordinaryong pasahero. Ang kanyang suot ay ang simple pa ring damit na pinagmula ng amoy ng karinderya, isang plain shirt at maong, at ang kanyang apron na nasa bag. Nang makarating siya sa kusina ni Yanay, bumungad sa kanya ang pamilyar na tanawin, ang mga kumakain, ang ingay ng pinggan, ang masarap na amoy ng lutong bahay. Nakita niya si Yanay sa likod ng counter. Nagmamadali, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may kakaibang kinang. Nang makita siya ni Yanay, nanlaki ang mga mata nito. Sumangbulat ang isang ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting nagpapagaan sa lahat ng kanyang pagod. Ricky, bulong ni Yanay, ang boses ay puno ng kagalakan. Tumakbo si Miggy papalapit sa kanya, niyakap ang kanyang mga binti. Tito Ricky, nandito ka na, akala ko hindi ka na mabalik. Yumuko si Ricky, at niyakap si Miggy. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pangako. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Yanay. Umina ng malalim si Ricky. Alam niyang ito na ang oras. Yanay, kailangan nating mag-usa. Ngayon na. Iginya niya si Yanay sa isang sulok ng karinderya na medyo tahimik. Doon, tahimik niyang inilatag ang lahat. Ang tungkol sa kanyang lola, ang kanais, nais na kanais, nais na kondisyon, ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagiging tagapagmana ng Zamora Food Empire. Ipinaliwanag niya kung bakit niya kinailangan itago ang kanyang pagkatao, kung paano siya nabuhay ng walang anuman, at kung paano naging bahagi ang kusina ni Yanay sa kanyang pagbabago. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Yanay, ang lahat ng ginawa ko dito, ang pagmamahal ko sa iyo at kay Miggy, lahat yon ay totoo. Paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ito bahagi ng anumang laro. Ang pagiging si Ricky na nagtatrabaho dito, ang pagiging bahagi ng pamilya mo, ang pagiging tito ni Miggy, iyon ang pinakatotoong bahagi ng buhay ko. Nagulat si Yana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricky. Ang puso ay nabuo na.
Ang sakit na naramdaman niya sa pagtatago ni Ricky ay humalo sa pagkaunawa at paghanga. Nakita niya ang isang Enrico Zamora na hindi niya kailanman naisip na iiral, isang lalaking mapagpakumbaba, apat, at puno ng pag-ibig. Hindi ko akalain. Mahinang bulong ni Yanay, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Napakahirap siguro ng pinagdaanan mo, Ricky. Pero, salamat sa pagiging tapat ngayon. Lumuhod si Ricky sa harap ni Yanay, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga suki at tauhan. Kinurot niya ang kamay ni Yanay. Ang kanyang puso ay nagsusumamo. Yanay Reyes, panimula ni Ricky, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng lahat ng pag-ibig na kanyang natagpuan. Ang buhay ko noon ay walang salsay, puno ng kayamanan, ngunit walang laman. Ikaw at si Miggy ang nagbigay kulay, nagbigay aral, at nagbigay ng tunay na kahulugan sa bawat araw ko. Sa Quiapo, hindi ko lang natagpuan ang sarili ko, kundi natagpuan ko ang pagmamahal na akala ko'y hindi ko kailanman maranasan. Hindi kita iniaalok ng buhay na puno ng yaman at luho, Yanay. Iniaalok kita ng buhay na puno ng pag-ibig, ng pagmamahalan, ng pagtutulungan. Iniaalok ko sa iyo ang aking puso, ang aking sarili, ang aking pag-asa na magkasama nating bubuo ng isang pamilya at isang kinabukasan na batal sa mga aral na natutunan ko. Ang pagpapakumbaba, ang pagiging masipag, at ang pagmamahal sa kapwa. Kinuha niya ang isang simpleng singsing, hindi mamahalin, ngunit may malalim na simbolo na inipon niya mula sa kanyang unang sahod na balak niyang ibigay sa araw na ito. Anya Reyes, mahal na mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Napuno ng luha ang mga mata ni Yanay. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay nawala. Ang lalaking lumuhod sa harap niya ay hindi si Enrico Zamora, ang tagapagmana. Siya si Ricky, ang kanyang Ricky, ang taong nagbago, ang taong nagliligtas sa kanyang karinderya, ang taong minamahal ng kanyang anak. Oo, Ricky. Oo, pakakasalan kita. Bulong ni Yanay, niyakap si Ricky ng mahigpit. Napuno ng palakpakan at yawan ng kusina ni Yanay. Nang humupa ang saya, tiningnan ni Ricky si Yanay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Mayroon pa akong isang plano, Yanay. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kusina ni Yanay. Ito ang naging tahanan ko, ito ang nagbago sa akin. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko, ang lahat ng kayamanang ipinasa sa akin ni Lola Sol, para hindi lang iligtas ang karinderya mo, kundi para palagbin ito. Gusto kong gawin ang kusina ni Yanay na isang chain ng mga restaurant, Yanay. Isang chain na magpapanatili ng tunay na lasa ng lutong Pinoy, ng init ng karinderya, ng pagmamahal na ibinubuhos mo sa bawat putahe. Hindi ito magiging ordinaryong negosyo lang. Ito ay magiging isang pamananyanais culinary heritage na nagpapakita na ang tunay na lasa ng Pilipinas ay hindi lang sa pagkain, kundi sa puso ng mga tao. Tinitida ni Yanay si Ricky, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Hindi ito isang panukala para sa negosyo. Ito ay isang panukala para sa buhay nilang dalawa. Isang buhay na pinagsama ang karunungan, pag-ibig, at pagnanais na gumawa ng mabuti. Ang kanilang hinaharap ay hindi na lang magiging tungkol sa pagmamana ng yaman, kundi sa pagbuo ng isang kanais, nais na kanais, nais na pamana na kanilang pinagsisikapan, isang pamana ng pag-ibig, pagpapakumbaba, at mga pagkaing may lasa ng tunay na kaluluwa ng Pilipino. Ilang taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa kusina ni Yanay. Ang araw na si Ricky, ang tagapagmana, ay lumuhod sa harap ni Yanay. Hindi alintana ang mga nagtatakang tingin.
Ngayon, ang pangalan ng kanilang minamahal na karinderya ay lumago, lumawak, at yumabong bilang Nanay's Culinary Heritage, isang pangalan na bumubulong ng kasaysayan, pagmamahal, at ang walang kamatayang lasa ng lutong Pinoy. Hindi na ito isang simpleng tindahan sa sulok ng Quiapo, kundi isang chain ng mga restaurant na nakakalat sa iba't ibang strategic na lokasyon sa Metro Manila at may planong lumawak pa sa labas ng syudad. Ang dating maliliit na mesa at pupuan ng karinderya ay napalitan ng eleganteng interiors na may modernong touch, ngunit nananatili ang init at pagiging accessible ng isang tradisyonal na kainan. Bawat branch ay may sariling kwento, ngunit lahat ay nagsasalamin sa parehong diwa, ang pagmamahal sa pagkain, ang respeto sa mga sangkap, at ang pagpapahalaga sa bawat taong lumilikha at kumakain ng kanilang mga putahe. Sa isa sa kanilang pinakamalaking branch sa Makati, na hindi kalayuan sa dating opisina ng abogado ni Ricky, si Enrico Ricky Zamora, ay nakatayo sa tabi ng malaking bintana, tinitingnan ng abalang lansang. Nakasuot siya ng isang bespoke suit, ngunit ang paraan ng kanyang pagdadala sa sarili ay malayo na sa dating hambog na Enrico. May ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na hindi ng kayabangan, kundi ng malalim na kasiyahan. Ang kanyang mga kamay, bagamat malinis at walang galos na yon, ay tila may bakas pa rin ng tubig, sabong at amoy. Dilis na dati nakakapit dito. Ito ang kanyang paalala sa kanyang pinagmulan. Pechi, nasaan ka na ba? Hinihintay na tayo ni Miggy sa kusina. Ang boses ni Yanay, matamis at may bahid ng pagmamadali ang bumungad sa kanyang likuran. Lumingon si Ricky. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Si Yanay. Suot ang kanyang puting chest coat na may logo ng Yanay's Culinary Heritage ay tila mas lalong gumanda sa paglipas ng panahon. Ang pagod sa kanyang mga mata noon ay napalitan ng kumpiyansa at ang ningning ng isang babaeng minamahal at matagumpay. Ang kanyang pagiging simple ay nananatili, ngunit mayroon ng karangalan na dala ng kanyang mga pinagdaanan. Papunta na, mahal, sagot ni Ricky, lumapit at hinalikan ng noo ni Yanay. Iisip lang ako. Naaalala ko pa ang araw na hindi ko maimagine na makakatayo ako dito, sa isang sarili nating restaurant. Kasama ka. Ngumiti si Yanay. At ako naman, hindi ko inakalang ang taong iyon na ayaw humawak sa maruming plato ay magiging asawa ko at kasosyo sa buhay at negosyo. Ginantihan niya ng halik si Ricky. Pero tingnan mo, tayo ngayon. Ang lola mo, sigurado akong proud na proud sa'yo. Lumakad sila patungo sa main kitchen na ngayon ay isang malawak at makabagong pasilidad. Ngunit pinananatili pa rin ang init at kaluluwa ng lumang karinderya. Naroon si Miggy, na ngayon ay isang matangkad at guwapong binata. Nasa high school at matalino sa pagluluto tulad ng kanyang ina. Nagsusuot din siya ng chef's coat. Nakikinig ng mabuti sa isa sa mga head chef. Mayroon din silang dalawang mas batang anak, sila Sol at Ramon, na ngayon ay naglalaro sa isang sulok, pabala sa pagguhit. Si Sol ay pinangalanan kay Lola Consuelo bilang pagkilala sa kanyang matalinong plano at si Ramon ay hangot sa pangalan ng ama ni Yanay. Aya na pala kayo, Ma. Pa. Masiglang bati ni Miggy. Anda na po ang tasting ng bagong adobo variation. Gusto po ni Chief Mario na idagdag natin sa specialty menu. Inaplos ni Ricky ang likod ni Miggy. Magaling. Anak. Masipag ka talaga, tulad ng mama mo. Ang mga salitang anak ay umaagos ng natural sa kanyang dila. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na sasabihin niya. Si Miggy ay hindi lang niya adopted son, kundi tunay na anak sa puso.
at kaluluwa. Sa mga sunod na taon, ipinagtapat ni Ricky sa publiko ang buong kwento ng kanyang pagbabago at ang di kanais, nais na kondisyon ng di kanais, nais naman na. Naging inspirasyon ang kanyang kwento. Ang Zamora Food Empire ay lumago pa. Ngunit ang Yanay's Culinary Heritage, ang naging korona nito isang testamento sa pagbabago, pagpapakumbaba, at pagmamahal. Hindi lang sa negosyo, ginamit ni Ricky ang kanyang kayamanan. Sa Quiapo, ang lugar na nagpabago sa kanya. Nagpatayo siya ng mga livelihood centers, nagbigay ng scholarships sa mga kabataan, at naglunsad ng mga programang pangkalusugan. Si Aling Nena, ang dating tauhan sa karinderya ay ngayon ang head ng community outreach program ng Yanay's Culinary Heritage sa Quiapo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga sa dating Ricky. Hindi na ito tungkol sa akin. Aling Nena, sabi ni Ricky minsan sa kanya, nang personal niyang bisitahin ang bagong community kitchen na pinundohan niya. Ito ay tungkol sa pagbibigay pabalik. Sa Quiapo ko, natagpuan ang tunay na halaga ng buhay ng tao. Ito ang paraan ko para magpasalamat. Ang kanyang mga kamag-anak, sina Tita Elena at Tito Robert, ay nanatiling tahimik at matalim ang tingin. Ang kanilang inakala na pagkatalo ni Ricky ay naging kanyang pinakadakilang tagumpay, at ang kanilang asa na mamanipula ang kanyang yaman ay nawalang parang bula. Hindi na niya ito pinansin. Ang kanyang pamilya ay nasa tabi niya si Yanay, si Miggy at ang kanilang mga anak. Isang gabi, matapos isara ang restaurant, at ang mga bata ay natutulog na umupo sila Ricky at Yanay sa kanilang balkonahe, umiinom ng mainit na kape. Ang tanawin ng syudad sa gabi ay kumikislap. Naalala mo pa noong una tayong magkita? Tanong ni Yanay, ang kanyang ulo ay nakasanggal sa balikat ni Ricky. Ang dami mong reklamo. At akala ko, isa ka lang mayabang na tagahugas. Tumawa si Ricky. Isang tunay na tawa. At ikaw naman, isang matapang at maate na amo na hindi ko alam kung bakit ako natakot. Kinantihan niya ng iyak si Yanay. Pero alam mo, mahal, ang lahat ng paghihirap, ang bawat hirap na dinahanan natin ay sulit. Dahil sa iyo at kay Miggy, natutunan ko ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, ng pagpapakumbaba, at ng pagbuo ng isang pamilya. At dahil sa iyo, dagdag ni Yanay, ang pangarap kong karinderya ay lumaki ng lampas sa aking inaakala. Ang lahat ng pagod ko noon ay nagbunga. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at paningin para masabuting pa ang mga pangarap. Nagpatuloy ang gabi sa kanilang mga pag-uusap. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalam. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang binata na nagkaroon ng kayamanan. Ito ay tungkol sa isang lalaking naging mayaman sa pag-ibig, pagpapakumbaba at dignidad. Ang Yanay's Culinary Heritage ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang kanilang pamana, isang lugar kung saan ang bawat putahe ay may lasa ng pag-asa, pagmamahal, at ang tunay na kaluluwa ng Pilipino. Isang lugar kung saan ang tagumpay ay sinusukat hindi sa dami ng pera, sa bangko, kundi sa dami ng puso na kanilang nahawakan at napasaya. At para kina Ricky at Yanay, iyon ang pinakamahalagang yaman sa lahat.